Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Good morning, church! Isang pinagpalang araw na naman po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Maari po bang palakpakan muna po natin ang ating Panginoon? Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa ating mga buhay. At alam ko po na ang bawat isa na naririto ngayon ay siya po ang nagdala sa lugaring ito. Kaya naman po, lahat tayo ay tumayo. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga, maging siya po ang sentro ng ating puso at isipan, maging sentro ng ating papuri at pagsamba. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. O Father God, our King of Kings and Lord of Lords, we praise you, Lord Jesus, and we worship you, Father. Ang pangalan mo po, Panginoon, ang aming itatanghal, Lord God, ang patuloy na itataas, Lord. Aming Ama, salamat po, Father God, sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord. Salamat sa biyaya mo, Lord, sa grasya mo, aming Ama, sa pag-ibig mo, Lord, sa presensya mo, aming Panginoong Jesus, na siyang sumasama sa amin, Lord, saan man kami naroroon, aming Ama. Salamat, Lord God, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Ama. Lord God, in you, Lord Jesus, wala na po kaming dapat ipangamba, aming Ama. Father God, we offer you our lives, Lord Jesus. Ang aming buhay, Panginoon, na inaalay namin sa inyo, aming Ama. Maging pagsamba ito, Father God, sa inyo, O Lord. Maging karapat-dapat kami, Father God, sa inyong harapan, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Father God, dalangin po namin, Lord God, na ikaw patuloy, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay, Lord. Makita ka, Father God, sa aming mga buhay, aming Ama. Lord God, patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso, aming Diyos. Give us a pure heart, Lord God, na ikaw lamang ang ninanais, Lord, at wala nang iba, aming Ama. Father, as we worship this morning, Lord God, lead us, Lord, and teach us to worship you in spirit and in truth, O Father. Marami pong salamat, aming Panginoong Jesus. Ninanais namin, Panginoon, na pag-alayan ka ng pagsamba, Lord God. Salamat po, aming Ama. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa aming kalagitnaan, aming Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsambat pasasalamat. In this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord God. Come on, church. Let us clap our hands and sing praises to our Lord. Hail Jesus, you're my King. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my days. I will praise you all my days. You're perfect in all your You're ways. perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus,
I will obey your word. I will obey your word. Wanna see your kingdom Wanna see your come. kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Glory, Lamb. glory to the Lamb. You take me into the You land. take me to the land. We will honor Jesus' name. We will honor Jesus' name. And proclaim that Jesus reigns. That Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How wonderful you are. Wonderful you are. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You take me to the land. You take me to the land. We will honor Jesus' name. We will honor Jesus' And proclaim that Jesus reigns. Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. Lion of Judah. How wonderful you are. Wonderful you are. Hail, hail, Lion
Salamat po, aming Ama, that in you, Lord, we found our strength, Father, and we found life, Father God. Aming Diyos, wala na po kaming ibang ninanais sa aming Ama, kundi ang manatili sa presensya mo, Lord. Ang makaniig ka, aming Ama. Wala na po kaming ninanais sa aming Diyos, kundi ang maranasan ka, aming Ama. O Lord, dinudulog po namin ang aming mga puso sa inyo, aming Ama. Lead us, Lord God. Caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Lord, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything. More than anything that you can do, I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, Lord. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my
Give us a heart of worship, Father. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you,
lamang, Panginoon, ang aming ninanais, Lord God, at wala nang iba, O Father. Purihin ka, Panginoon. Speak into our hearts, Lord. Salamat po, aming Ama. Thank you, Lord God, na Ikaw ang nagbigay ng aming buhay, aming Panginoong Jesus. Kaya marapat lamang naming ialay ito sa inyo, Lord God. Aming Panginoong Jesus. Ikaw po ang maghari, Lord God, ang kumilos, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Patuloy niyong ayusin ang aming mga puso, aming Ama. We just want to serve you, Lord. We just want to be used by you, Father God. For our joy, Father God, is found in you, Lord. Our joy is to worship you, Lord God. Our joy is to serve you, Lord God, and nothing else, O Father. Aming Ama, Ikaw ang aming Panginoon na nag-aalis ng takot at pangamba, aming Ama. Ano man ang mangyari, aming Diyos, wala na po kaming dapat ipangamba, aming Ama. Sapagkat meron kaming Ikaw, aming Ama. Oh, Father, ninanais lamang po namin, Father God, na makita ka, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, na maluwalhati ka, Lord God, na makilala ka ng lubusan, aming Diyos. Help us, Father God, to grow deeper into your love, Lord God. Aming Ama, ang iyong salita, Father God, ang inyong mga pangako, Lord God, ang aming pangahawakan, aming Panginoong Jesus. Father God, patuloy niyo po kaming gamitin, Lord God, para sa kaluwalhatian ng pangalan mo, aming Ama. And this morning, Lord, as we listen to your holy word, speak in our hearts, Lord, for we are listening, O Father. Salamat po, aming Ama. All the glory and honor and power belongs to you, our Lord Jesus Christ. Maluwalhati ka, Lord God. Sa'yo na po namin ibinabalik, Lord God, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, Lord, ang pinakamataas na pagdakila at pasasalamat, Lord, na inaalay namin, Lord, at nararapat sa inyo, aming Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, our Lord, our Savior. And this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. We thank you, Lord God. We praise you, Lord. Salamat po, aming Ama. To God be the glory po, and we may now all be seated. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Just anytime be prepared ano man ang mangyari sa mundo o sa ating bansa, basta't na mahalaga po ay handa tayo para sa ating Panginoong Yesus. Kung naalala ho ninyo, ay natapos natin ang 7 churches sa Revelation chapter 2 and chapter 3 at ibinigay sa atin ng Panginoon ng mga ang paalaala at yun po ang mangyayari at nangyayari sa ating kapaligiran dito sa mundo. But we, for a while, would like to see a glimpse of heaven in the book of Revelation chapter 4. I-focus naman natin ngayon ang ating pananaw sa langit. Total, wala pa tayo sa langit. Tignan muna natin. Kung meron pa kayong Bible sa Revelation chapter 4 verse 1. Ito po yung mga mangyayari pagkatapos po ng rapture of the church. Yung rapture yung pagdagit po.
Iisa-isahin ko na lang siguro verse by verse para mas concise, maiksi po, para hindi na humaba masyado. Pero mahalaga ay makuha natin ang mensahe ng ating Panginoon. In Revelation chapter 4, verse 1, after the church. Kasi, yung church po from Pentecost to rapture. After the church, malapit na po matapos ang church. Pagdating ng rapture, tapos na ang church, nasa langit na ho ang church. Wala na ho dito sa mundo. Puro masasamang mga tao na nasa mundo. Kaya sabi, after this, Revelation 2 and 3, after the church, I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet. Para bang trumpeta, ang tinig. Said, come up here, and I will show you what must take place after this. Hindi naman yung word na after this. After the rapture or after the church, ito na, pinakita na ho, dinala na po ang focus sa langit. Kaya yung trumpeta ho sa mga Bible scholars, this Revelation chapter 4 verse 1 symbolizes the rapture of the church after this. At dito po makita ho natin, sa Revelation chapter 1, ipinakita ho rito, speak like a trumpet is our Lord Jesus Christ. Kaya sabi roon, sa simula pa lamang po ay pagkatapos po ng tinig na yon, na animoy trumpeta, tinig ng Panginoon, ay dinagit po ng Panginoon ang church. Kaya lahat po, ang church po yung mga Kristiyanong tinubos ng dugo ni Jesus na mayroong relasyon sa Kanya. Sabi po roon, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, iko-connecta ko lang po. For the Lord Himself will come down from heaven with the loud command, the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sa akin, yung isang palatandaan eh. Sa rapture, ang unang-unang bubuhayin yung mga patay. Kaya sabi ko nga po sa mga kapatiran, tiyak ako, pag magra-rapture, magkakaroon ng malakas na lindol sa buong mundo. Why? Kasi bubuksan ni Lord ang mga libingan ng mga Kristiyano na namatay. Katulad po ng Panginoong Hesus na nabuhay na lumindol. Bumukas sa mga ibang libingan at marami pong nabuhay. Usong-uso pa naman ng lindol ngayon. Araw-araw lumilindol. Sabi ko, ay salamat Lord, sana nga ito na nga ang lindol. Bubuksan na ni Lord yung mga sementeryo, yung mga libingan ng mga Christian, kasi nasa langit na ho sila, yung kanilang katawan na nabubulok, abo na, ay bibigyan ni Lord ng panibagong katawang di nabubulok at isasama ang kaluluwa. Tapos sasalubungin nila ang Panginoon, kasama tayo mga buhay ay hindi pa huhuli. Sabi ron, then we which are alive, verse 17, and remain shall be caught up. Yung caught up, yung po yung word na rapture. Shall be caught up together with them. Sama-sama po. Yung mga namatay na Christian at saka yung buhay na Christian, magkakaroon ng reunion sama-sama. In the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with this word. Yan na po yung sinasabi ng Panginoon. Rapture po yun. Kaya yung Revelation chapter 4, rapture. 1 Thessalonians chapter 4, rapture. What else? John chapter 4, rapture. Puro 4 nga eh. Sabi ko, grabe. Di ba? In John chapter 4, ako ipapanik sa langit upang ipaganda ko kayo ng inyong matutuluyan. Babalik ako upang ako mismo ang sumalubong sa inyo. Sabi ko, puro 4. Ibig sabihin ng 4, pagkatapos po ng gawain ng Panginoon sa lupa, may gagawin naman siya sa atin sa langit. 1 Corinthians chapter 15, ganun din po. Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, we shall not all die. Hindi naman lahat tayong mamatay. But we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Yung po yung sabi ng Revelation chapter 4 verse 2. And immediately, yung po yung isang kisap mata. Dali-dali, I was in the spirit and before me was a throne in heaven with someone sitting on it. Kaya dinala na po ang focus ng Panginoon sa langit. Nakita ho ni Juan ang isang trono na meron nakaluklok. Nakita ho niya, syempre, ayun na ho yun.
Kaya sa John, yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga ang bait ni Lord, talagang pinapahalagahan tayo. Mantakin po ninyo, susunduin tayo ng Panginoon. Siya mismo ang susundo sa atin. Hindi po tayo pasusundo ni Lord sa pamamagitan ng anghel. Siya mismo, yun po yung 1 Thessalonians chapter 4. The Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel. Tapos sabi yung John chapter 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Tapos sabi niya, I go to prepare a place for you. Aalis ako upang ipaghanda ko kayo na matutuluyan. At kung ako'y aalis, ipaghanda ko kayo na matutuluyan, I will come again and receive you into myself. Babalik ako. Ako mismo ang susundo sa inyo. Kitang-kita ho natin ang pagpapahalaga ng Panginoon sa atin. Siya mismo, ibig sabihin, VIP po tayo kay Lord. Siya mismo ang susundo sa atin. Sabi ho ng Revelation chapter 4 verse 3, and the one who sat there had an appearance of jasper, carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne. Jasper here is a diamond. Carnelian is a red stone, rainbow like an emerald, green, hollow, extended all over that he saw. Dito po ipinapakita po hindi lamang ang trono, kundi ang anyo ng Panginoong Hesus na napakahalaga. Sa Biblia po, God is often described as light. Ang Diyos ay liwanag. Genesis 1, John chapter 1, Psalms chapter 104, God is light. Siya po ang liwanag. Pagdating po sa verse 4, surrounding the throne were 24 other thrones. 24 na trono pa na nakapaligid sa isang tronong malaki. And seated on them were 24 elders. Sino kaya yung mga elders na ito? They were dressed in white and had crowns of gold in their head. The metaphor, dressed in white, sa Biblia ay tinutukoy po ang mga tinubos ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Kaya sa 7 churches sa pag-aralan po natin, lahat ng Kristiyano ay dadamitan ng Panginoon ng damit na puti na simbolo ng katuwiran ng Panginoon. Dahil tayo po'y makasalanan pero dinamitan tayo ng katuwiran ni Lord, kaya nakadamit tayo ng puti. Kaya dito ho, at silang lahat ay meron pong 24 picture ng elders. Hindi natin alam kung sino po ito, pero ito lang. The next, there are 2 types of crown. Meron po silang mga korona na ibinigay po sa kanila. Ang una po rito, sa original Greek, ang korona po rito ay una ang diadema. Ang diadema ay isang korona ng isang hari. Pero hindi po yun ang ibibigay. Kaya sa original po, ang ibig sabihin po rito ng crown ay Stephanos. Ang Stephanos po, it is the laurel red crown. Hindi ho yung laurel na nilalagay natin sa adobo. Yung laurel po ito, para ho itong gintong dahon na nilalagay po sa isang taong pinarangalan nung panahon po ng Greek at saka ng Roma. At ito po ang ibinigay ng Panginoon sa mga taong nagtagumpay. Sabi ho doon, the laurel red crown that comes from accomplishment, victory, and reward. Ibig sabihin, yung pinagawa ni Lord sa atin dito ay nagkaroon ng tagumpay. Binigyan tayo ng reward at yun ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi sa Biblia ho, pagkatapos ng rapture, ang unang-unang mangyayari ay Bema Judgment. Yung Bema Judgment, ayon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13, ito po yung pagbibigay ng gantimpala sa mga tao. Bigayan po ito ng reward. Basahin ko nga ho sa inyo. 1 Corinthians chapter 3, verse 13. So, basahin ko Each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work.
Yung mga gawa po nating kabutihan, hindi ho basta-basta papasa yun. Dadaan pa ho yun sa apoy ng pagsubok. Naalala ho nyo sa 7 churches, yung first church ng Ephesus, mababait po sila, gumagawa sila ng mabuti. Pero nung in-x-ray sila ng Panginoon, ang babait nyo nga, hindi nyo naman ako mahal. Yun ang problema. Kaya ang solusyon, mag-repent kayo, bumalik kayo sa inyong unang yung pag-ibig. Kasi para sa Panginoon, lahat ng ating mabubuting gawa ay dapat sanhi ng ating pag-ibig kay Kristo. Para pagdating po ng reward, maganda, tatanggap po tayo ng gantimpala. Kasi yung ginawa nating kabutihan ay dahil sa pag-ibig natin kay Kristo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil nahihiya tayo sa tao. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil naaawa lamang tayo sa tao. Gumagawa tayo ng mabuti dahil mahal natin si Kristo. Yun po yung number 1 na pinaka-importante. Tuloy natin. If any man's work, verse 14, if any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward. If any man's work is burned up, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Pagka hindi pumasa, pasado ka. Langit ka pa rin, kaya lang, wala kang reward. Kaya importante ho, lahat ng ginagawa nating kabutihan ay bunga ng ating pag-ibig kay Kristo. Kaya lahat ng ating ginagawa, importante po rito, nakasentro tayo sa Panginoong Hesus. Mabait ka kasi mahal mo si Lord, tumutulong ka kasi mahal mo si Lord. Lahat ng ginagawa mo, naglilingkod ka kasi mahal mo. Lahat po, everything, nagpapatawad tayo dahil mahal natin si Lord, and so on and so forth. Para ho magkaroon tayo ng reward. Yun po yung Bema Judgment sa 1 Corinthians chapter 3. Ngayon, pagkatapos po rin, ang susunod na tanong, sino ba itong 24 elders? Hindi ko po alam kasi hindi sinabi ng Bible. Ganun pa man, sabi po ng mga Bible scholars, sila daw po marahil ang 12 apostol at ang 12 tribo ng Israel. Probably, pero pwedeng hindi rin. Ang sabi naman ng iba, ito raw po ang mga lumang tipang mga lingkod ng Panginoon, yung mga propeta, sila Abraham, sila Moses, and the prophet, and so on. We don't know. Basta sabi rito, the 24 represents rewarded believers chosen by the Almighty God. Kung sino man silang pinili ng Panginoon, purihin ang ating Panginoon. Pagdating po sa verse 5, ito na. From the throne, remember, nasa langit po, ang perspective po dito langit. From the throne came flashes of lightning, rumbles, and peals of thunder. Before the throne, 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. 7 espiritu ng Diyos. Of course, there's only one God, the Holy Spirit, but the Holy Spirit is God. Number 7, it means the lightning and thunder describe all of heavens announcing God's presence. Sa buong mundo, ang presensya ng Diyos ay umiikot at gumagala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Then verse 6, also before the throne, there was that what looked like a sea of glass clear as crystal. So, dinescribe po dito kung ano po ang itsura ng langit na hindi ho kayang isipin ng ating sariling pag-iisip. And then, pagdating po sa verse 6 to 7, in the center around the throne were 4 living creatures. 4 na nilika o nilalang. They were covered with eyes in front and back. May mga mata ho sa harapan, may mata sa likod. The first living creature was like a lion. Hindi ho literal na lion to. Like a parang leon, parang lang. Ang isang nilalang ay katulad ng parang isang leon. The second was like an ox. Yung ikalawa, parang isang baka. Yung ikatlo, he had the face of like man, parang isang tao. At yung ikaapat was like a flying eagle. Ang ikaapat ay parang agila. Sunod-sunod po yan. Lion, baka, tao, at agila. What is the symbol of that? This symbolizing the life of Christ. Ito na po ang buhay ng Panginoon. It refers to the 4 gospel of the Bible. Alam po ba ninyo ang 4 na ebanghelyo? Pag sinabing ebanghelyo, ang ibig sabihin ay good news. 4 na mabuting balita ng ebanghelyo. What are that? In the New Testament, there are Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya dito,
the animals John described here are highly symbolic. Simbolo po ito. For example, yung unang parang, sabi rito ay parang leon, it represents Jesus. He is the lion of the tribe of Judah. In the book of Matthew, ibig sabihin, yung una, sinisimbolize si Jesus ay isang hari. Yun ang aklat ng Mateo. Pag binasa mo yung Mateo, si Jesus ay, He is our King. Ang isang hari, pero yung hari ay mayroong kanya-kanyang palatuntunan. Kaya doon inilagay ng Holy Spirit, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi ang Panginoon may palatuntunan sa lupa para sa Christian na dapat sinusunod po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added in it. Kaya yung Matthew, it symbolizes Jesus as King. Kaya sunod po ito. Ang sumunod, nakita niyo dyan, parang ano to eh, parang isang baka eh. Yung baka na lumang tipan ay ginagamit para maglingkod sa pag-aararo. That's why it represents the book of Mark. Kasi pag binasa natin ang book of Mark, it portrayed as an ox because Mark represents Jesus as a servant. Si Jesus ay naglilingkod sa tao. Di ba? Ang sumunod po ron, nakita niya, parang isang tao, parang lang. At yun po ang aklat ng Lucas, ika-4. Yung book of Luke, sa good news or sa gospel, siya po lamang ang pinakakumpletong pagpapakita na si Jesus ay tao. Di ba? Naglihi si Maria, pinanganak nung unang Pasko ang Panginoong Jesus hanggang sa krus ng Kalbaryo. Yung po yung 4 na gospel, ang pinakakumpleto sa lahat ay ang book of Luke. Pinakita na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya si Jesus ay isang tao. Pinakita ho yun. Pagkatapos nakakita ho siya na ano yung may isang agila. Parang agila. Yun naman ang book of John. Kasi pag binasa ho ninyo ang John, ang Biblia sa John, ang pinapakita rito, si Jesus ay Diyos. John chapter 1 pa lang, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word dwelt among us. So kanya-kanya ho sila. Si Mateo, si Mark, si Luke, si John, kanya-kanya sila. Kinikwento nila ang buhay ng Panginoon, pero kanya-kanya silang pagpapahayag. Sino ba si Jesus? Sabi ni Mateo, ay si Jesus ang ating hari. Sabi ni Mark, ay si Jesus ang naglilingkod sa atin. Sabi ni Luke, ay si Jesus ay nagkatawang tao. Sabi ni John, ay si Jesus ay Diyos. Yun ang ibig sabihin po ng Revelation na binasa ko sa inyo sa chapter 4. Pinakita ho roon ang 4 na nilalang, pinapakita ang 4 na ebanghelyo. Kaya yung 4 gospel, importante po natin basahin kasi doon lang natin mauunawaan na si Jesus ay taong totoo at Diyos ding totoo. Dito ho, Revelation chapter 4 shows the glory of Christ followed by worship of His creation. At yung mga yun, na nilikha ng Diyos ay sinasamba ang Panginoon. Pero bago sinamba, pinakita ng Diyos kay Juan ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Panginoong Jesus. Si John Owen po, isang greatest preacher ng Panginoon, a Puritan theologian, said, one of the major essay on the glory of Christ, which is our theme today, in this message, he wrote, the glory of Christ. Ang unang ipinakita ng Panginoon kay Juan, pagdating niya sa langit, ay ang kaluwalhatiang kagad ni Kristo. That's very important, the glory of Christ. Siyempre, pinapakita ko kay Jonathan Edwards, pinirich po niyo yun, the excellency of Christ. So we will focus together this morning on the glory of Christ in the book of Revelation chapter 4. Kasi in chapter 4, ano ho ito eh? Pinakita yung kaluwalhatian ng Diyos. Pag nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi sambahin ang Panginoon. Pag hindi natin nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi ho natin masamba ang Diyos. Kaya ito talagang mga wow, ang ganda, ang galing. Kaya ho lahat ng 24 elders, sinamba ang Diyos. Yung mga anghel, sinamba ang Panginoon. Ganon din ho tayo. That's why worship is very important. By the way, Revelation chapter 5 is also
concerning worship in heaven. In other words, the path of holiness is achieved by having such clear views of the superior beauties of Christ that lesser sinful attraction wither and die. Habang nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus, mawawalang gana ka na sa kasalanan. Grabe! Kaya minsan ang ibang Christian gusto pa rin gumawa ng kasalanan kasi hindi nila nararanasan o nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo. Yan ang problema. That's why according to John Owen, the glory of Christ is like the sun at the center of the solar system. Alam natin yung pinag-aralan natin sa science yan. Sa solar system, ang sentro po, sabi, bakit hindi nag-uumpugan yung mga planeta umiikot sa araw? Kasi yung araw po ang kumokontrol. Kaya yung mga planeta umiikot, may mga kanya-kanyang buwan po yan, hindi ho yan nasisira sa linya. Kasi ang sentro ay araw. According to John Owen, ang interpretation niya, ang araw ay it symbolizes our Lord Jesus Christ. Kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, hindi magkakaloko-loko ang ating buhay. Ang ating pag-iisip, ang ating trabaho, lahat ng ating relasyon. Dahil it is with the glory of Christ in our life. All the planet, parang yung mga bagay sa ating buhay, parang katulad ng mga planeta. Our sexuality, our desire, our commitment, our belief, our inspiration, ang ating pangarap, ang ating ugali, ang ating conviction, ang ating pamumuhay, ang ating disiplina, ang ating pagtatrabaho, lahat ng ating pag-iisip at pakiramdam, dapat nakasentro kay Kristo. Kasi pag hindi, magbabanggaan po yan. Kaya ang buhay ng tao kapag hindi nakasentro sa Panginoong Yesus, nagkakaloko-loko yung ating desisyon sa buhay. That's why we are held proper orbit of the greatness and gravity and blazing brightness of the glory of Christ, Jesus at the center of your life. Yun ang aral. Dapat si Kristo ang sentro ng ating buhay. Kung hindi si Kristo ang sentro ng ating buhay, doon po magkakaloko-loko ang ating buhay. Nakakatakot. Kaya nasisira ang ating buhay. Nasisira ang pamilya, nasisira ang trabaho. That's why Paul wants to know Christ. It is the glory of Christ that Paul wants to see. Remember, Philippians chapter 3 verse 10? Sabi ni Paul, that I may know Him. Christian na po si Pablo. Pero ang pangarap niya, that I may know Him. Yung knowing, gusto niyang makita ang glory of Christ. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Gusto ni Pablo, lubusang makilala at makita ang kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Friends, if we were made to know and enjoy, we were made to know and enjoy Jesus Christ as He really is. Gusto ng Diyos, makilala natin siya ng lubusan at makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. If there is anything worthy of praise anywhere in the universe, it is summed up in supremely in the glory of Jesus Christ. Yes, friends, we were made by God so that we might see the glory of Christ. Inambisyon nyo na bupang makita ang kaluwalhatian. By the way, the word glory in Greek word means doxa. Yung doxa po, it is the manifestation of God. Sa Tagalog ay ang kapahayagan at ang karanasan ng tao sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng glory. Kaya lahat ng mga lingkod ng Diyos noon, ang gusto nila, kahit Christian na si Moses, Lord, ipakita mo sa akin ng iyong kaluwalhatian. Si Pablo, Panginoon, ipakita mo sa akin ng iyong, mga Christian na ho sila. Ang prayer nila, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Is it the will of God that He should show unto us His glory? Of course. In John chapter 17, one of the longest prayer of our Lord Jesus Christ, John 17 verse 24, look at this. Jesus said, John 17:24, Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, that they might see my glory. Request yan ng Panginoong Hesus Ama. Dalangin ko, Ama, lahat ng taong ibinigay mo sa akin ay makapiling ko.
Bakit? Upang makita nila ang aking kaluwalhatian. Ito pinakita na ho ng Panginoong kay Juan, the glory of Christ. Sa ating ganun din, habang nasa lupa tayo, it is the goal of God, of Christ Jesus, that we might see His glory. Pag sinabing glory, ito po yung kapahayagan ng Diyos sa atin at karanasan, doxa, yun po. It is the greatness of Christ's glory. Friends, my prayer this morning, ang panalangin ko kay Lord, sa worship service natin, lahat tayo, babae, lalaki, bata, matanda, makita nawa natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Because that is the main goal of our Lord Jesus Christ. Father, dalangin ko, lahat ng taong ibinigay mo sa akin, tayo lang, church, makita nila o maranasan nila ang aking kaluwalhatian. Kaya define natin yung glory, the word doxa. It is the manifestation of God unto us through our Lord Jesus Christ. Di ba? Yun po yung gusto ng Panginoon. Lahat tayo, yakapin natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Oh, that the risen living Christ would come to us even now. Saan na po? Hanggang ngayon. Maranasan natin, even in our praise and worship, that we might know and experience the glory of God. Kaya si Moses po sa Exodus chapter 33, di ba? Nag-uusap sila ng Diyos eh. Sabi ni Moses, Lord, can I see your glory? Pwede po bang makita ko ang iyong kaluwalhatian? Sabi ng Ama ng Diyos, ay, hindi pwede. Mamamatay ka pag nakita mo aking kaluwalhatian. Pero may paraan. Ilalagay kita sa ibabaw ng bato. Yung batong yun si Lord Jesus. Makikita mo lang ang aking kaluwalhatian kung ikaw ay nasa aking bugtong na anak na si Jesus. At dadaan ako sa iyong harapan. Ang makikita mo yung aking likuran at hindi harap. Kasi that was only in the Old Testament. But in the New Testament, lahat po tayo ay ipinatong sa Panginoong Hesus. Kaya pwede natin makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesus. Yung po yung 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Let us read. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Makikita lang natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya sa Old Testament, hindi makita ni Moses ang kaluwalhatian ng Diyos except through Jesus Christ. Ilalagay kita sa ibabaw ng bato. Remember, that rock was Christ, as said Jesus in book of Matthew. Upon this rock, I will build my church. Kaya yung church, nakatayo sa ibabaw ng bato. At yung batong yun si Kristo. So that we might see the glory of God in the face of Jesus Christ. Ay, ito yung hindi namimiss ng maraming Christian. Kaya maraming Christian karnal. Gusto pa rin gumawa ng kasalanan. Pero pag oras na makita natin ang kaluwalhatian ng Kristo, maniwala ho, kamumuhian ninyo lahat ng kasalanan. Kasi pinakamaganda na at pinakamasarap maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesus. According to 2 Corinthians chapter 4 verse 6. That's why the glory of His authority over heaven and earth and hell, without those permission, whose permission no man and no demon can move 1 inch. Kontrolado ng Diyos ang ating buhay. Who changes times and seasons, remove kings and set up kings. Kaya yung mga rally na nangyayaring gulo sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi tayo takot. Kasi alam natin, kontrolado ng Diyos lahat. Kontrolado ng Diyos ang ating bansa. Sabi dito, sabi ng Daniel chapter 2, ang Diyos na naglalagay ng Pangulo, ang Diyos na nag-aalis ng Pangulo, kung papalitan yan, it is God. Kung hindi niya papalitan, it is God. Hindi po tao. Yun ang ating perspective. Yun ang glory of Christ. Sa Amerika, yung ginagawa niya, sabi nga, pinag-aralan po natin to. Tinatangka ni President Trump ng Amerika na magkaroon ng peace sa Middle East. Sabi ko, Lord, sabi nga ng iba, kung magsasucess si Trump sa peace sa Middle East, siya na ang Antichrist. Pero marami nagdududa,
hindi yan magsasucess. Pero kung magsuccess, siya na yung Antichrist. We do not know. Kasi sa Bible, bago lumitaw ang Antichrist, dapat nag-rapture na kahapon eh. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-set ang time ng rapture eh. Kasi sabi ni Lord, no one knows the time except the Father. Yun na yun. Pag sinabi ni Lord, no one knows, no one knows. Huwag kayong maniniwala sa kanino man na nagsiset ng date sa rapture of the church. Ito lang, meron tayong damdamin na ang rapture ay malapit na. Pero hindi natin alam kung kailan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. We do not know. But still, daman natin sa puso natin. Kasi yung nangyayari sa buong mundo, pinapahiwatig na ng Panginoon. Mantakin po ninyo ngayon lang nangyayari ito. Sabay-sabay ang lindol, ang bagyo, ang bulkan. Nagpapahiwatig. Ibig sabihin, ginigising po ng Panginoon ang mga tao upang ang tao ay tumawag sa Diyos at magsisi sa kanilang kasalanan. Di ba? Kaya nung pinapanood ko kahapon yung lindol, naririnig ko doon sa kumukuha ng video. Lord, tama na, Lord, tama na. Lord, tama na. Ang lakas ng lindol eh. Sabi ko, ay tumatawag sila kay Lord. Bakit? Lumilindol eh. Pero kung hindi lumilindol, hindi naman sila tatawag sa Diyos eh. Ibig sabihin, di ba, Hebrews ho yan. Ginigising na ng Panginoon. Yuyugyug na ng Panginoon ng lupa upang ang tao ay magising. End time na kasi. Ang bait ni Lord. Takot ba kayo sa lindol? No, of course not. Sabi ko nga sa inyo, sa rapture, lilindol, malakas buong mundo ho yan. Dahil bubuksan ni Lord ang mga libingan ng mga Kristiyano. Yung libingan lang ng Kristiyano mabubukas. Yung hindi Kristiyano, yung libingan nila, naka-intact pa lang, naka pa rin yun. Tsaka pa ho sila mabubuhay pagkatapos po ng ng Great White Throne Judgment. Matagal pa ho yan. Pero yung libingan ng mga Christian, bubuksan ni Lord. Kaya kung paano ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, the Bible says, nagkaroon ng lindol at maraming libingan na nabuksan. See? That's why it is God who controls everything. Hindi natin alam ang mangyayari. Ako nga excited eh. Ngayon nga nagrarally ng mga Pilipino sa EDSA. Sige Lord, kayo nang bahala. Pero Panginoon, ang prayer ko lang, buksan po ninyo ang isipan ng aming ng mga leader ng Pilipinas. Yung aming Pangulo, yung mga senador, yung mga congressman. Ang habol lang talaga nila ron, pera. Dali magkapera pag nasa politiko, ang dami, kahit hindi ka maghanap buhay, nakaganyan lang ang kamay mo, babagsakan ka ng milyones. Kaya lahat gusto politics. Kaya lang ang lakas ng tukso. Kaya kahit gaano kabait ang tao, pag pinasok mo ang politics, yari ka. Kasi tatambakan ka ng pera na hindi mo matatanggihan. Kaya lang, lagot ka naman sa Panginoon. Because that is corruption. Oh, that the Almighty God would help us to see and savor, yung bang malasap natin ang kadalisayan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Di ba? The deepest cure of our spiteful addiction to be discovered by infinite all-satisfying glory of Christ. Ito lang ho. Ang tanging pag-asa ho natin sa buhay na ito, sa kaawa-awa nating kalalagayan at miserableng buhay, ay makita at maranasan natin ang kadalisayan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Doon lang mo tayo masasatisfy. Doon lang mo tayo liligaya. Doon lang mawawala yung takot natin. Ano man na mangyari. Magkagera man, I don't care. Basta si Kristo ay nasa ating puso. This is the blazing sun para ho dito sa lingkod ng Panginoon. Siya po ang may control ng lahat. Kaya therefore we are hopelessly depraved and hopelessly condemned. Except one thing, the good news, yung apat na ebanghelyo, yung good news po yun eh, that Christ has become for us the curse to bear God's wrath and the righteousness to men's God's demand. This is, friends,
the heart of the gospel. Yung pinakita ron na 4 na ebanghelyo. Puso ho ng ebanghelyo ng Bible, yung 4. Matthew, Mark, Luke, and John. Yung mga Pauline epistles, Romans, Corinthians, yung po yung mga principles of the kingdom of God. Yung po yung doctrine na pinag-aaralan natin. Pero yung 4 gospel, yung po yung pinakapuso ng mensahe ng Diyos sa tao. That's why the bad news is that we are all depraved. Ang tao po ay lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin depraved, hindi po natin kayang magpakatino. Sa totoo lang. Dahil tayo ay makasalanan. But the good news is that God so loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Diyos na kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay maligtas. That's why here in the 4th creatures of angels in heaven, reminding us the 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi ang Panginoong Hesus po ay ipinapakita ang kanyang napakagandang plano sa ating buhay. Kaya nga tinawag siyang mabuting balita. Di ba? Galatians chapter 3 verse 13 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Siya ay ginawang sumpa para sa atin. Upang tayong may sumpa ay makalaya sa sumpa ng kasalanan. Romans chapter 8 verse 32, God who did not spare His own Son, hindi niya pinagkahila ang kanyang kaisa-isang anak, kundi ibinigay niya sa atin lahat ang kanyang anak. Paano niya pa hindi ibibigay sa atin ng masagana ang lahat ng ating pangailangan? Yun lang Romans 8:32 lang. Sapat na ho para maniwala tayo na hindi tayo pababayaan ni Lord. Bakit? Kung ang pinakamahalaga sa langit sa Diyos Ama ay ang kanyang bugtong na anak, ay nakuha niyang ibigay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Manapay, gaano pa kaya ang lahat ng ating pangangailangan? Pagkain, pera, damit, bahay, lahat ng ating pangangailangan, kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Parang sinasabi ni Lord, imposibleng hindi ka bigyan ng Diyos sa lahat ng iyong kailangan kasi binigay na niya ang pinaka-importante sa Kanya. Importante pa sa Diyos ang pera? Hindi. Pero kaya niyang ibigay. Lahat ng ating pangangailangan, kaya ho niya. The best gift is the everlasting, all-satisfying seeing and savoring of the glory of Christ Himself. Friends, the reason that is so is because human soul was made to see the glory of God. Pinakita na ho rito. Yun ang prayer ni Lord. Nilikha tayo ng Diyos upang ipakita sa atin ang kaluwalhatian ni Kristo. That is the prayer of our Lord Jesus in the book of John chapter 17. That's why we were made. Kaya tayo nilikha ng Diyos, number 1, to see the glory of Christ. Number 2, to know Christ. Nilikha tayo ng Diyos upang makilala natin si Kristo. Nilikha tayo ng Diyos upang mahalin natin si Kristo. Nilikha tayo ng Diyos upang ma-enjoy natin si Kristo. Lahat ng bagay ng kadakilaan at kaluwalhatian ni Kristo ay upang ipakita sa atin. Nothing else big enough to enlarge the soul as God intended to make little lust lose their power. Doon lang po natin maitatakwil ang kasalanan kung makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Maniwala ho kayo. Kaya minsan ang Kristiyano gusto pa rin, natatakawan pa rin tayong gumawa ng kasalanan. Kasi hindi pa natin nakikita ang glory of Christ. Pero the Bible says, nako tao, kung makikita mo lang ang kaluwalhatian ni Kristo, kamumuhi mo lahat ng kasalanan. Kasi doon pa lang sa kaluwalhatian ni Kristo, masayang-masaya ka na, kumpleto ka na. Mawawala lahat ng takot mo at pangamba. Kaya gusto ng Panginoon, makita natin at maranasan ang kanyang glory o ang kanyang kaluwalhatian. My conviction is this, that one of the main reasons the world and the church are washed in lust and pornography, para yung babae at lalaki, makamundo, is that our lives are disconnected from the infinite soul, staggering grandeur for which we are made. That is to see the glory of God, the glory of Christ. The glory of God in the face of Jesus Christ. Kaya ang sarap ng buhay ng Christian.
Yung magpahiwatig lang sa iyo ang Diyos, ay grabe. Sobrang tuwa, sobrang saya. Yung nag-worship tayo rito, magpadama lang sa iyo ng Panginoon, mahal kita anak. Naku po, grabe. Ang saya-saya. Kahit ano mangyari sa mundo, wala kahit magkadigmaan, wala na akong, lahat ng trahedya. Wala na akong katatakutan dahil ang Panginoon ang aking pastor. That's why Revelation chapter 4 verse 8, basahin natin. Tatapusin ko lang yung chapter 4, verse by verse. Each of the living creature had the 6 wings and had covered with eyes all around, even under his wings. May pakpak ho sila. Day and night, araw at gabi, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and who is to come. Sino ho'y sinasamba ng mga creature na ito, ng mga angel? 3 beses. Araw at gabi, walang patid ho yan. Hindi sila napapagod. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang noon, na siyang ngayon, at siyang magpakilaman. Remember, Hebrews chapter 11, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Lord po yun. Si Jesus noon, ngayon, at magpakilaman. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabago. Doon mali ang ibang Baptist. Akala nila tapos na ang pagpapagaling ng Panginoon. Friends, hindi siya nagbabago. Siya yung nagpapagaling ng karamdaman noon. Siya rin ang nagpapagaling. Siya rin ang magpapagaling magpakilanman. Jesus never changed. Kaya yung inaawit ng mga anghel. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan na siya noon, ngayon at magpakilanman. Friends, it's about the heavenly Almighty. At doon po pinakita ang kanilang pagsamba. That's why I've told you, Revelation chapter 4 and 5 is about worship. But you cannot worship God unless you will first see the glory of God. Kaya ang mga tao kahit sa church, iba-iba ang kanilang pandamba. Yung mga taong nadadamang kaluwalhatian ni Kristo, sinasamba nila ng totoo. Pero yung mga taong hindi nadadama ang kaluwalhatian ng Diyos, hirap na hirap silang sumamba. Umaawit pa lang sila, pagod na sila. Hindi nila maitaas yung kanilang kamay. Why? Ang prayer nga nila, Father, I pray that they might know me. That they might see my glory. Kaya ang totoong Christian, pag sinasamba ang Diyos, lalo na, kasi dito marami tayo. Pero pag nasa bahay mo na, pag inaawitan mo na, maniwala ko kayo, luluhuran ninyo ang Panginoong Yesus. You will bow down. We will worship the Lord. Aawitan niyo siya. Because that is the glory of Christ. Kaya sabi ho ron, verse 9 to 10, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever, ito na, nung sinasamba nila, the 24 elders fall down, nagpatira pa, before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. Sinamba nila ang Panginoong Yesus. Why? Because they see the glory of God. Kaya yung pagsamba sa Diyos, hindi basta-basta. Magpapakita muna ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian. And then our spirit will respond in worship. After the rapture is the Bema judgment. Ayun, binasa ko sa inyo kanina sa 1 Corinthians chapter 13. Giving of reward. Ito, sabi ho ng binasa natin, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. Tingnan yung kasunod. And lay their crown before the throne and say, Worthy art thou, O God. Binigyan na ho sila ng gantimpala ng Panginoon. Pero pagharap nila sa Panginoong Hesus, inalis nila yung gantimpala nila at inahalay nila sa paanan ng Panginoong Hesus. At itong sabi nila, Lord, kayo lamang ang karapat dapat tumanggap ng papuri at karangalan at pasasalamat. Inahalay nila. Di ba? That's why, ito maganda eh.
Yes, the Lord rewards us. Pinagpapala tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang gumawa ng tama at mabuti. But do not forget this. Huwag niyong kakalimutan. Oras na makatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos. Papuri, biyaya. Huwag niyong kakalimutang ibalik sa Diyos lahat ng ibinigay niya sa atin. For the glory of God. Di ba? Kaya yun binigyan sila ni Lord ng reward. Be my judgment. Ito sa'yo, bait-bait mo kasi, nagtagumpay ka ito. Binigyan ng lahat ng reward tayo. Pero pagharap po natin sa trono ng Panginoon habang wina-worship natin siya, lahat ng ibinigay sa atin ni Lord, aalisin natin. At iahandog natin sa Kanya, Lord, kayo lamang ang karapat dapat tumanggap ng papuri at kaluwalhatian. Friends, the lesson is here. Ito ang aral natin. Huwag na huwag po natin kukunin ang kaluwalhatian na dapat lamang ay sa Panginoon. Do not forget that. Di ba? Ibig sabihin, pag pinuri ka ng tao, ibalik mo sa Diyos ang kaluwalhatian. Naalala ko, pag nagpipreach ako, lalapit sa akin, Pastor, ang ganda ng preaching mo. Ang sagot ko, glory be to God. Babalik ko sa Diyos yun. Di ba? Pag pinarangalang ka, o kaya birthday mo, binati ka, ano sasabihin mo? Glory be to God. Ibalik natin sa Diyos ang kaluwalhatian. Di ba? Kasi yun po naalala ho niyo sa Acts chapter 12, si Herodes, pinalakpakan ng mga tao dahil ang galing niyang tumula. Tinanggap niya. Ang ginawa ng anghel, pinatay niya si Herodes. Basahin ko nga sa inyo to. Importante ho ito Kaya nilagay ng Holy Spirit sa Book of Acts. Acts chapter 12, verse 21. Ito ang delikado. Kaya mag-ingat ho tayo. Kapag tumatanggap tayo ng papuri, kaluwalhatian, pasasalamat, lahat ng bagay na galing sa Diyos, huwag na huwag po natin aangkinin ang karangalan. Acts chapter 12, verse 21. On an appointed day, Herod, si Herodes, put on his royal robes. Nagsuot siyang ganda-ganda ng damit niya. Took his seat upon the throne. Ganda ng kanyang upuan. And delivered an oration to them. Tumula, ang galing tumula. Verse 22. And the people were shouting. Nagsigawan yung mga tao. Pinuri siya ng mga tao The voice of a God and not of a man. Parang tinig ng Diyos. Hindi tinig ng tao. Kinuha ni Herodes ang kapurihan. Verse 23, immediately, agad-agad, an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory. And he was eaten by worms and bread. Patay ho siya. Buhay pa siya. Inuud na ho siya. Nakakatakot purihin. Kaya nakakatakot purihin ka ng tao. Pag hindi ka marunong tumanggap. Pag pinuri ka ng tao, ang bait-bait mo naman. Ang ganda-ganda mo naman, ang gwapo mo naman. Ano sasabihin mo? Glory be to God. Pag iyon ay kinuha mo, buhay ka pa, inuud ng katawan mo. Ito inuud. Bakit daw? Dahil hindi niya, pinuri siya ng mga tao, pinarangalan siya ng mga tao, pero hindi niya ibinigay sa Diyos ang kaluwalhatian. Ni-struck siya ng anghel. He was eaten by worms and died. Inuud. Buhay. Hindi, patay kagad. Instant judgment po yun. Kaya takot po ako. Pastor, ang galing-galing mo naman. Ay, huwag na. Uuurin ako. Ay, lagi ko sagot, to God be the glory. Para sa Diyos ang kaluwalhatian. Hindi, alila lang po ako ng Panginoon. Kasi pag kinuha natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ayaw ni Lord yun. Remember in the Old Testament, and I think in the book of Isaiah, sabi ni Lord sa Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Isaiah chapter 48 verse 11, for mine own sake, even for my own sake, I will do it. For how should my name be polluted, and I will not give my glory unto another. Hindi ako papayag na may kasosyo ko sa kaluwalhatian. Kaya kapag may mga tao nagpuri sa inyo, nagpasalamat sa inyo, lahat ng mga kabutihan ninyo, huwag niyong kukunin. Ibalik niyo sa Diyos ang kaluwalhatian.
To God be the glory. Sister, ang bait-bait mo naman. To God be the glory. Sister, ang ganda-ganda mo. To God be the glory. Lahat po. Kasi pag hindi natin ibinilig sa Diyos ang kaluwalhatian, uuurin tayo. Kaya minsan, daming tao may sakit eh. Saan ako nagkamali? Dami naman akong ginawang kabutihan ah. Ito po ba mapapala ko? Oo nga, marami kang ginawang kabutihan. Ang problema ng pinuri ka ng mga tao, hindi mo ibinilig sa Diyos ang kaluwalhatian. Kinuha mo. Bumilib ka sa, that is pride. Akala mo nga magaling ka. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang magaling, hindi tayo. Grabe, no? Kaya ako gusto ko yung verse na ito sa Revelation 4. Nung ina-worship nila si Lord, dahil binigyan sila ng reward, nagpatira pa lahat, tapos inubad nila yung kanilang korona. At ang sa, Panginoon, kayo lamang po ang karapat dapat parangalan. Kayo lamang ang karapat dapat tumanggap ng papuri. Yun po yung activity sa langit eh. Yun po yung ginawa ni Pablo eh. That's why he wants to know God. Kaya sa verse 11, sabi huron, ito yung awit ng mga elders, Thou art worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Kayo lamang ang karapat-dapat. Kaya gusto ko ho dito, pinafocus ko yung worship. What is worship? Ang worship po ay ibinibigay sa Diyos ang glory, ang kaluwalhatian. Lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. Pinagpala ka ba ng Diyos? Pinayaman ka ng Diyos? Bakit kayo maman? Eh kasi masipag ako eh. Patay kang bata ka. Di ba yan yung mga politics? In-interview? Ba't ang yaman-yaman mo? Ba't ang dami mong sakyan? Galing pala sa corruption. Hindi mo lang binigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ay, uuuring ka. Ang ginawa ng Panginoon, in-expose ng Panginoon ang kabulukan ng mga kontraktor. Yeah. Yan ang nakakatakot. Pinagmalaki niya ang kanyang kayamanan. Bakit kaya? Alam mo naman, nakukuha disiplina, marami kaming contact na tao, kaya kami yumaman, ang dami naman mga sasakyan, mga imported, 42 lahat yan, mamili ka. Tapos, yabang naman ng taong ito. Hindi man lang pinasalamatan ng Diyos. Kaya naalala ko ito sa Acts. Si Herodes, kinuha niya ang kapurihan. Nagalit. Hindi pa ho Diyos na nagalit, yung anghel pa lang, lingkod pa lang ng Diyos nagalit. Kasi ang gusto ng anghel, luwalhatiin mo ang Panginoon sa lahat ng meron ka sa buhay. Ibigay mo sa Kanya ang kaluwalhatian at pasasalamat. Kaya gusto ko po yun, even in our song, Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy to receive all the glory and honor and power and thanksgiving. For you created all things. Kasi siya naman talaga lumikha ng lahat ng bagay. And by your will, they were created. Thou art worthy, O Lord. Friends, in heaven, ang importante puro sa worship, it's not about us. It's all about Jesus Christ. Yes, God loves us so much. Pero gusto ng Panginoon, matuto tayong mabuhay ng tama. Kahit na nasa lupa tayo, ibigay natin sa Diyos lagi ang kaluwalhatian, ang pasasalamat. Marami. Kaya minsan may mga kapatiran tayo dito, talaga ang babait, talaga sumusuporta sa church. Hindi ko mahapuri kasi baka pag pinuri ko, baka kunin nila, uurin sila. Yung mga sacrifice ng mga praise and worship natin dito, ako, Lord, kayo nang bahala sa kanila. Pagpalahin nyo sila. At once that God bless you, do not forget to bring back to God the glory. Kaya ako, takot. Pagkatapos ko mag-preach, paglakad ko dyan, batiin ako ng mga tao. Pastor, ang ganda ng preach mo. To God be the glory. Hindi ako. Ang Diyos ang maluwalhati. Kasi siya ang nagtuturo sa akin kung anong ipipreach ko. Ang Diyos ang magaling. Ako, alila lang ako ng Panginoon. Para wag ako uuring. Ito ho talaga, grabe. Literal na literal sa Book of Acts. Di ba? Nabasa niyo ho ba yun? Sa Acts chapter 12, verse 21. Si Herodes.
Anong kasalanan niya? Nagtalumpati siya, tumula siya ng maganda. Pinalapakan ng tao. Tapos patay, inuod. Ang aral po doon, kay Christian ka kay hindi, ibigay mo sa Diyos ang kaluwalhatian. Dahil sabi ng Bible, hindi papayag ang Diyos na meron siyang kahati sa kaluwalhatian. Because only God is worthy. Si Jesus lang ang may karapat-dapat na tumanggap ng kaluwalhatian, parangal, pasasalamat at kadakilaan. Friends, today we're going to worship God. Siguro, awit, kung alam niyo pa po yung awit na yun, luma na yung awit na ito, maganda eh. Dalawa nga ho ito, pero let us concentrate on giving to God all the glory. Awitin po natin ang Thou art worthy. Kasi Revelation chapter 4 po iyon. May I request the worship team to come forward and let us sing this song in the spirit of prayer. Thou art worthy, O Lord. Habang inaawit natin, isipin natin lahat ng na-attain natin, lahat ng ibinigay ng Diyos, ibabalik natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Kaya tayo po'y tumayo, awitan po natin ang Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang karapat-dapat. Yes, Lord Jesus. As we give back unto Thee all the glory. Worship. Thou hast created as all things created. Thou hast created all things, and for thy pleasure they were created. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy. Thou art worthy. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, glory and honor and power. For thou hast created, hast all things created. Thou hast created all things, and for thy pleasures they were created. Thou art worthy, O Lord. Thou hast created, hast all things created. Thou hast created all things, and for thy pleasures they were created. Thou art worthy, O Lord. Mahal naming Ama, maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang tinatamasa namin mula sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Salamat sa kalusugan, kalakasan,
sa mga blessings, maging sa mga problema. Subalit, Ama, batid niyo po ang aming mga kahinaan. Wala naman talaga kami magagawa ang kabutihan, malibang kayo ang gagawa ng kabutihan sa amin. Kung kaya't, Panginoon, maging sa aming pananalangin, ay nais namin ibalik sa inyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat, sapagkat kayo lamang, Panginoong Hesus, ang karapat-dapat tumanggap ng papuri. Sa bawat panalangin namin at pasasalamat, lagi naming ibinabalik sa inyo ang nang maingat ang papuri at karangalan, Panginoon. Sa oras na ito, iparanas niyo sa amin, Panginoong Hesus, ang inyong kaluwalhatian, upang matutunan namin kamuhian ng lahat ng kasalanan, upang ang buong buhay namin ay makasentro lamang sa aming Panginoong Hesus. Ama, tulungan niyo po kami. Pawiin niyo ang aming pangamba at takot na anumang mangyayari sa sanlibutan, ang mga digmaan, ang kaguluhan sa lahat ng lugar. Payapa ang aming kalooban sapagkat kayo ang aming Panginoon. Pinakahihintay namin at pinananabikan, Panginoong Hesus, ang inyong ipinangako na kayo mismo ay babalik upang sunduin niyo kami, upang alisin kami sa mundong ito, sapagkat nasa huling kapanahunan na, Panginoon, kung kailan ipapahayag niyo na ang inyong sarili sa bansang Israel. At kami ng inyong iglesia, Panginoon, ay kukunin ninyo upang makapiling ninyo sa langit magpakilanman, tulad ng inyong kalooban, Panginoon, na ipararanas niyo sa amin at ipakikita ang inyong kaluwalhatian. May pananabik sa aming puso, Panginoon. Araw-araw inaantay ka namin, Panginoon, nang walang sawa. Alam namin babalikan niyo kami tulad ng inyong ipinangako. Kayo mismo ang susundo sa amin, Panginoon. Naway dumating na po kayo, Panginoon. At habang kami naghihintay sa inyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, idinadalahin ko sa inyo ang babae at lalaking naririto, ang mga problema at mga pasanin sa buhay, anuman, Panginoon, ito. Dalangin namin, mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kaluwalhatian ni Kristo. Payapa ang aming puso pagkat kayo ang aming Diyos. Ama, dinggin niyo po ang pananalangin ng inyong mga anak. Pakinggan niyo ang kanilang kahilingan. Pagalingin niyo po ang kanilang mga sakit at karamdaman at anuman ang kanilang mga problema. Sapagkat katulad ng sinabi ninyo, hindi kayo nagbabago noon, ngayon at magpakilanman. Tulungan niyo po kami, Panginoon, mapagtagumpayan ng lahat ng bagay. At kung magtatagumpay man kami, dahil sa inyo, Panginoon, kayo lagi ang aming pararangalan. Salamat po, pakinggan niyo ang kanilang panalangin. Ingatan niyo po ang Eastern Light Ministries. Ama, tanggapin niyo rin po ang aming tithes and offering, ang aming mga pledges at love gifts na ibibigay sa inyo at sa inyong mga lingkod, Panginoon. Dalangin namin maging bahagi kami ng inyong gawain dito sa lupa, na ang iglesia ito ipagpapalain ninyo at hindi namin kakalimutan na sa iyo namin ibabalik ang lahat ng kapurihan. Salamat po, Ama, pinakikinggan niyo ang aming panalangin. Dadalawin niyo po ang bawat tahanan at sambahayan. Pakikinggan ang kanilang kahilingan at pagpapalahin niyo ang kanilang buhay. Ama, maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat magpakilanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Glory be to God. Hallelujah.